the story Pochong, kasama natin si John Lucas. Narito rin si Christopher Martin. At ang bida sa nasabing kwento, Miguel Tan Felix. And from the story Perbalang, nandito po ang ating bida, Miss Zania Lopez. And last but definitely not the least, from the story Sanib, makakakwentuhan po natin si Miss Therese Malvar. At makakasama po nila, siyempre, ang batikang direktor sa likod ng bawat kwento. Kasama po natin ang nag-direct at nagsulat po ng portion, Direct Dodo Dayaw. Ay, Verbalang po, pasensya na po. At maraming salamat din po sa ating dalawang director, si Direct Mark Baco, and of course, Direct Yam Laranas. Maraming salamat po. At ito na po mga kapuso, kompleto na po ang Gabi ng Lagim sa telebisyon, gumala po siya. Kaya ano po, kaya po, dinala na po natin siya sa big screen. It is really an honor for me to introduce her. Kinakabahan nga po ako, kaya medyo po nagbabagal po ako. Ito na po, KMJS Gabi ng Lagim, the movie will be presented by none other than multi-awarded broadcast journalist and host of high-rating TV program, Kapuso Mo Jessica Soho. Ladies and gentlemen, Miss Jessica Soho. And at this point, let's have a quick photo of Bob. And of course, we'd like to also acknowledge from Jimmy Sparkle, Ma'am Tracy. Jimmy Pictures has been known to produce top-notch horror films, including The Road, Ouija, Kubot, The Aswang Chronicles, and P77, which hit cinemas just last July. And this November comes KMJS Gabi ng Lagim, the movie, a highly anticipated horror film that transforms real-life events and horrors into an unforgettable big screen experience. Look at those words. And now, to give us a short message this afternoon, may we call on Attorney Annette Dawson Valdez. Thank you everyone for coming here today. Napakadaming first sa pelikulang ito. Ito ang first trilogy na horror ng GMA Pictures. Ito rin ay pinagpipidahan ng mga best of the best na sparkle artists ng GMA. And what makes this film really momentous is that Miss Jessica Soho has lent Kapuso Mo Jessica Soho to this movie. Ang Kapuso Mo Jessica Soho ang #1 TV show running for so many years now. At ang Gabi ng Lagim ay isa palagi sa highest rating episodes for the year. Kaya it's such an honor and privilege to have a movie carried by Kapuso Mo Jessica Soho's Gabi ng Lagim. So, sila rin mag-explain later on ng more details about this movie. But thank you very much, Miss Jessica. Thank you. And thank you everyone for attending and being here. Thank you for your help in advance. Thank you, Ma'am Annette. Maraming salamat po. And may we ask Ma'am Jess for a few words po. Suntok sa buwan ko itong pelikulang ito para sa KMJS. Kasi we were doing Gabi ng Lagim for 13 years now. Tapos nung ika-10th year namin, kwento ko lang, Beto, ika-10th year namin, sabi lang namin, parang wild idea lang, ano kaya ba ng araw, ilagay ko sa pelikula?
akala nyo nagkatotoo. Sabi nga ng mga Gen Z, di ba? If you manifest it, it will happen. So ito na nga po yun. So maraming salamat po na nandito po kayo ngayong hapon. Salamat po sa inyong suporta. Cheers, maraming salamat po. Ako, pero na inaabangan po talaga marami po. Talagang, kumbaga nasa kalendary na po yun. Kada November na, kay Jess Gabi na naging. At ito na po, dumating na po tayo sa ating question and answer portion. Our first honor, mga kaibigan. Tawagin po natin from Manila Standard, Miss Angelica Villanueva. Miss Angelica, hello. Ma'am, okay lang po kayo? Ibigyan na po natin ang microphone po sa Miss Angelica. Ano po? Hello po. Good afternoon po. Angelica Villanueva po, Manila Standard. Miss Jess. Here po. Hello po. Good afternoon po. Congratulations po, Miss Jess. Thank you, Angelica. And I grew up watching the Binanagin po. First question po, have you ever thought po na may isa sa pelikula po yung Gabi ng Lagim na dati lang po namin pinapanood at inaabangan sa television tuwing Halloween? Di sa hinagap, hindi ko ito pinangarap. Pero yung staff kasi ng KMJS are very creative, ang gagaling nila, and they love the horror genre. So, like I said kanina, nung ika-10th year namin na gumagawa nito, parang wild idea lang talaga. Parang binulong mo sa hangin, gano'n, na parang, what if one day maging pelikula ito, nangyari na nga. So, it's a different kind of experience for me. Sa mga promo namin, galing kami ng ni Sanya at saka ni Miguel Tanfelix. Sabi ko, ganito pala yung feeling artista. Kasi nagkakagulo sila kay Miguel at kay Sanya. Tapos sali na rin ako doon. Pero sabi ko nga, kasi storyteller ako eh. It shouldn't matter whether you're watched in a small screen or a TV screen or the big screen now, di ba? A good story is a good story. At ito namang mga kwentong itatampok namin dito sa KMJS Gabi ng Lagim movie, talaga namang solid at ipinagmamalaki namin kasi pinaghirapan at binusisi. At ang nakakatakot dito, hindi ito galing lang sa figments of imagination or fiction lang siya. Ang nakakatakot dito, nangyari ito sa totoong buhay or inspired by real events. So, yun. Okay po. My last question po. Paano po may iba yung film na Gabi na Lagim na for more than a decade ay kinaabangan ko sa TV? Parang bakit po kailangan siyang panoorin ng mga fans po ng KMJS po? Next level. Gusto din namin pag next level yung ginagawa namin every year. Iba rin syempre kasi pag nanonood ka sa TV, it's just a watching experience. Pero pag pumasok ka na sa isang madilim at malamig na sinehan, it becomes a total experience, di ba? Iba yung nakikisigaw ka doon, natatakot ka doon. Tapos syempre mas binusisi yung mga detalye ng pelikula. Nandiyan sila Direk Dodo Dayaw. Syempre yung mga detalye, mga prosthetics, inayos nila ng mabuti. Tsaka yung acting ng pinakamagagaling natin artista from Sparkle. Yun ang iba dito. Kasi pag sa TV, swerte na kami pagka meron kami makuhang talent o na artista. Usually, we just get from a talent pool na hindi mga mga hindi sikat. Ngayon, bongga, mga artista na yung totoong performers, yung professional performers yung kinuha para rito, ang gagaling pa. Last question, sorry pa may pahabol question Yes. po. Ano may promise niyo po sa viewers po? Nakakatakot siya talaga. Kasi lalo na yung sanib, dahil nung nag-Halloween special kami this year, naka-interview ko ng exorcist priest. Akala ko noong una, parang hindi siya masyadong clear sa akin. Alam ko may mga exorcism rites, even in the Vatican meron talaga eh. Kunento sa akin ng mga pare, ng mga
madre na nang-interview ko. Pero for the first time, to hear it from an exorcist priest, iba eh. Tapos ang sabi niya sa akin, alam mo Jessica, totoong maraming nakakatakot sa mundo. Maraming demonyo. Totoo pala yung mga fallen dark angels. At saka marami raw sila. So imagine itong case study ni Julian Ward, yung pinortray niyang character. Hindi lang isa yung sumalim sa kanya, napakarami. Imagine that. So it happened in real life. So yun yung nakakatakot doon. Na-spoil niyo daw po. Ha? Na-spoil po niyo daw po. Ay, spoiler alert. Pero, kasi, the fact that it happened in real life, di ba? And yung pochong din ni Miguel Tan Felix at yung verbalang ni Sanya. Kasi di ba, sa magkukwento, importante yung context sa atin. Alam natin lahat yan. Eh, itong mga pinanghugutan namin ng mga nakakatakot na kwento, nagmula rin sa mga malungkot, maligalig, nakakapagkabag ng mga pangyayari sa ating lipunan. So, that makes it relevant at the same time real. Thank you so much for Miss Jessica. Thank you, Miss Angelica. Thank you. Okay lang yung Ma'am Jess. Si Tom Holland din po, nag-spoil din po ng